mga kakabsat, ang daming magandang topic natin ngayon, no? Pero bisitahin muna natin, makichismis tayo ng konti. Aimee, hindi pinapasok, bulilyaso ang BRC hearing nila Marcoleta at Cayetano. Kasalanan din nila to mismo. Bakit nga ba, attorney? Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mapsat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Pasok, attorney. Kaka-start lang ni attorney 7 minutes ago. Walang sounds. Ring. Yun ang mali sa kanila dyan. Oh, di ba? Bakit, attorney? Ano yan eh? Siyempre, natakot yung may-ari ng venue. Ayun. Kasi binantaan ng NBI eh. Pwede kayong kasuhan yan. Usurpation of authority. Ang sino man na magko-cooperate dyan. Ang sino man, lalo na yung papagamit siyempre ng venue, lalo na yun. Bakit ka nagpagamit ng venue? Alam mo nang illegal yung aktibidad. Hala. Bakit illegal? Eh, Blue Ribbon Committee hearing daw. Dapat sa Senado ginagawa ang Blue Ribbon Committee hearing. Bakit doon ginawa? Pangalawa, ay may Blue Ribbon Committee na official. Yung lehitimong Blue Ribbon. Bakit kayo magagawa ng sarili nyong Blue Ribbon hearing? O ngayon, kung gusto yan, di dapat sana ginawa na lang yan ni Mike Defensor doon sa kanyang bahay. Agoy. Di ba? Kung doon na lang yan yung ginawa sa bahay niya o kaya sa hotel niya, o di wala. Siyempre, na ano rin, yung may-ari ng venue, ayaw ring masangkot sa gulo. Ha? O ngayon, ha? Parang ang ginagawa nila, nagdadrama ngayon. Sinasabing ginigipit sila. Hindi naman sila ginigipit. Ang nagdeklara na ayaw na nila masangkot dyan, yung may-ari ng venue. Siyempre, yung may-ari ng venue, ininstruksyonan yung security personnel. Huwag ka nang magpapasok, madadamay tayo dyan. Di ba? O, yan yung sa totoo dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kung hindi man pinapasok si Aimee, kung napupulilyaso man yung hearing, yung ano na yon, yung activity, yung event na yon, kagagawan din nila Mike Defensor yan. Unang-una, bakit ninyo ipipilit na Blue Ribbon Committee hearing yun? Si Mike Defensor, siya pa mismo ang nag-a-announce. Blue Ribbon Committee hearing. Siya na ang Senate. O, shout out Tite Dixon. Di ba? Ano yun eh? Anong gusto nyong mangyari? I-present yung 14 na bago na naman daw nilang bago na naman daw na mga Maleta Boys, dagdag pa daw yun sa dati ng 18. O di sige, i-present nyo, mag-press con kayo. O, saan nyo gawin? Eh di doon nyo na gawin sa establishmento ni Mike Defensor para siya na kaagad ang managot. Siyempre dyan, ang nangyari dyan, masyado nang mainit yung event na yan, yung ano na yan, nagsabi na ang Senado, hindi yan autorisado, hindi yan lehitimo. Tapos nagsabi ang NBI, sino man na-a-attend dyan, magsasalita dyan, magpapagamit dyan sa Blue Ribbon hearing daw na yan, pwedeng kasuhan. Sabi ni Director Matibag. Paktay. Oh, hindi naman yun eh. Talaga namang sabi ni Director Matibag, usurpation of authority yan. Agoy. So ngayon siyempre, natakot siguro yung may-ari ng venue. Kaya hindi niya pinapapasok yung mga participants. Oh, parang siyempre sasabihin nyo, simple lang naman yan eh. Tatawagan niya siguro sila Mike Defensor. Oh, Mike, kaibigan siguro, kahit kaibigan ni Mike Defensor yun, sabi, Mike, ayaw kong madamay dyan, wag na lang kayo dito. Masyado nang mainit yung activity nyo na yan eh. Oh, pwede daw palang kasuhan kapag na-involve dyan. Oh, di ba? Paktay. Kaya kaninong kasalanan yan? Kila Mike Defensor, bakit kasi pinipilit nila na Blue Ribbon hearing pa rin yun? Dapat wag na nilang tawaging Blue Ribbon hearing. Tawagin na nilang DDS hearing. Kung gusto lang naman nila ng magsalita yung kanilang torsi na naman na bagong ipipresent. O di gawin nila. Madalas naman nilang ginagawa yan eh. Sabagay. Mayroon silang mga vloggers. Mayroon silang SMNI. Mayroon silang Net25. Di gano'n na lang ang... Madrama kasi sila eh. Uy, grabe ka naman, attorney. Bakit Net25 tsaka SMNI lang ba? Marami pa dyan. Gusto pa nilang palabasin Blue Ribbon Committee hearing, hindi naman. Agoy. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung problema dyan. Kaya, sa totoo lang, kung may dapat mang sisihin dyan, hindi ang gobyerno. Sinisisi nila gobyerno eh. Hindi ang gobyerno. Wala namang pakialam ang gobyerno dyan. Si Marcos na naman. Kung hindi ako loyalista ng Marcos, pero pipilitin na naman nila i-connect. Kahit si Aimee Marcos, hindi siya pinapasok, ang sinisisi. Si BBM. Nanggigipit daw ang gobyerno. Diba? Goodness. Ano yan mga kabunyog? Hindi panggigipit yan. Unang-una kasi ginawa nilang masyadong kontrobersyal.
Bakit ginawa nilang masyadong kontrobersyal? Unang-una, inaanunsyo nila Blue Ribbon Committee hearing daw. Pangalawa, si Mike Defensor pa ang nag-a-announce. Kaya nga eh. Oh, si Mike Defensor pa, hindi naman siya senador, hindi naman siya staff ng Senado. Bakit siya pa yung nag-a-announce? Financer yan, financer. Di ba? So ano talaga yan? Magulo talaga. Sa simula't simula pa, nag-iimbita talaga yan ng gulo. Ay di syempre, ayaw naman madamay nung may-ari ng venue. Inatras niya ngayon. Sabi niya, siguro tumawag kila Mike Defensor. Mike, wag na lang dito, maghanap na lang kayo ng iba, maiipit ako dyan. O, di ba? Kasi nag-warning si Director Matibag ng NBI eh. Ano yan illegal yung patipo na yan. Kasi hindi naman yan yung totoong Blue Ribbon. Nagkiklaim kayo ang Blue Ribbon. Agree. Usurpation of authority yan. Pwede kayong makasuhan dyan. O, nagpapaalala lang ng NBI. Kasuhan nyo na. Nagpapaalala lang si Director Matibag. O, hindi naman pananakot yun eh. Gre-remind lang na medyo ano yan. Tama naman yung sinasabi nila Erwin Tulfo eh. Sabi ni Erwin Tulfo, ano lang yan? Meeting lang yan. Wag ninyong tawagin yan na Blue Ribbon Committee hearing. Tama naman eh. Bakit kasi tinatawag nilang Blue Ribbon Committee hearing? Di ba? Mga kakabsat, shout out sa 240 plus live viewers mga kakabsat. Baka naman, 25 pa lang yung like natin, 10% pa lang ang nagpaparamdam. Yung 90% ng ating live viewers, 260 na po mga kakabsat. Like and subscribe po tayo. Like tayo mabsat. Alright. Tuloy. Nag-iimbita talaga sila ng ginagawa nilang maintriga eh. Erwin Vincent. Ginagawa nilang maintriga, madrama. Shoutout dito kay Kerwin Vincent Yu na nanonood sa ating Facebook page. Sa Facebook page, Maestro Paul TV page sa Facebook. Nanonood siya, no? Mukhang siya lang nanonood mag-isa. Okay lang 'yan. Okay lang 'yan, kabsat, no? Although 275 po ang nanonood sa ating YouTube ngayon as of now at parami ng parami. At may nag-iisang nanonood sa ating Facebook page. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, and follow. Alright, tuloy. Pasok, attorney. Para makover ng media. Para makakuha ng atensyon. O yan Tama. yung sa totoo lang. So ngayon, galit si Amy Marcos. Nako, bakit? Galit si Amy. Bakit Mga galit? kabunyog. Hindi siya pinapasok eh. Maaga siyang dumating, hindi siya pinapasok. Eva Si Amy Puntalan, Marcos. So, ayan yan yung picture ni Amy nung hindi pinapasok, ipakita ko sa inyo. Yan. Yan si Amy Marcos nung hindi pinapasok. Mga kabunyog. Ayan si Amy Marcos yan. Kawawang may Amy. Tapos nagsisigaw yung mga DDS na nandun. Papasukin. Kawawa Ay wala Amy. Ang hindi sa kanila nagpapasok, yung security personnel. Agoy. Hindi pinapasok si Amy. Saklap. Bakit? Ay siyempre may instruksyon na yan dun sa may-ari. May instruksyon na yan. Siyempre sinabihan ng may-ari yung mga security personnel. Huwag kayong magpapapasok. Nandun na si Amy Marcos, maaga pa nandun na. Yung mga media nandun na rin. Hindi sila pinapasok. Yun lang. Bakit sila pinapasok? Bakit hindi sila pinapasok? Sila Amy. Na rin naipit na rin yung may-ari ng venue. Aray. Alam niyang masyado nang mainit yung yung event. Yung event na dapat siguro nung una, syempre kung ikaw yung may-ari ng venue, ka rin, matutuwa ka. Syempre may bayad 'yun. May bayad, magkikita ka rin doon. Kaya lang nung nalaman mo, nababalita na sa TV, nagre-react na ang Senado, na hindi official 'yan, hindi lehitimo 'yan. Nagsabi na si Director Matibag ng NBI, kung posibleng makasuhan ang mga mai-involved dyan. Siyempre, ang unang mai-involved dyan, yung may-ari ng venue. Ayaw niyang maipit. Kaya ang ginawa niya, tinawagan yung security, huwag kang magpapasok. Bawal, pumasok. Actually, naglabas na ng official statement yung may-ari. Yung management ng venue, naglabas ng official statement. Tama. Ayaw daw nilang ma-involved dyan. Canceled na, sabi nila. Canceled na. Kaya ngayon, mainit itong si Amy Marcos. Ang sinisisi ni Amy, natural, gobyerno na naman. Gobyerno na naman. Nandiyan na naman si Amy Marcos. So sabi ni Amy Marcos, hindi kami pinapapasok. Huwag yung ganito. Huwag yung panggigipit dahil sigurado ako, anumang panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan.
Ayan mga kapunyog, mga kababayan, yun ang problema dito kay Amy. O itong si Amy, nagdadrama pa. Samantalang, wala namang dapat drama dyan. Pero kung sa totoo lang, ang ginawa nila press con lang ito ang balita sa Daily Tribune. Senator Amy Marcos was barred from entering a Mandaluyong events venue where a meeting involving 18 former bodyguards of ex-Representative Saldico was reportedly set to be held. While Double Gem EDSA Garden Events Place said the scheduled Senate Blue Ribbon Committee event will no longer proceed and it was not affiliated with the gathering. O yun, sa madaling sabi, ayaw nung may-ari ng venue na ma-involve siya dyan. Problema yan. Kahit kikita pa sana siya dyan dahil may bayad naman siyempre, malaki rin sanang kikitain niya siguro. Pero ayaw niya ng gulo siyempre. O ngayon, para pagpasok pa lang ni Amy, ayaw nang papasukin. O ngayon si Amy naman, nagdadrama. Ano ang drama ni Amy? Yun na nga, sabi niya, hindi kami pinapapasok. Huwag yung ganito. Huwag yung panggigipit dahil sigurado ako, anumang panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. O di ba? Ginigipit ba sila? Hindi sila ginigipit. Ito namang si Amy Marcos, sisisihin pa yung kapatid, yung gobyerno ng kapatid. Hindi naman yun. Normal lang naman na reaksyon niya nung may-ari ng venue. Kahit naman ako, may-ari ako ng venue, ayaw ko ng gulo. Bakit nakikita niya na may gulo? Unang-una, nag-warning na ang Senado. Hindi lihitimo yan. Tapos naka-advertise na yung pangalan ng kanilang, nung venue. Naka-advertise. Di ba? Naka-advertise. Ay nagsabi na si Director Matibag, pwede kayong makasuhan dyan. Sino ang mga pwedeng makasuhan? Yung magiging parte daw ng pagtitipon. Di siyempre, sila Mike Defensor. Mabuti si Mike Defensor. Ano na yan? Palaban na yan. Nakakumit na dyan si Mike Defensor. Yung may-ari ng venue, ayaw niya rin namang ma-involve dyan. Di ba? Ito namang si Amy Marcos, dahil hindi siya pinapapasok, ang sinisisi ang gobyerno. Ang dali lang naman unawain yan eh. Ayaw ng may-ari ng venue na ituloy na ipagamit ang venue niya. Bakit? Sa tingin niya, magkakaproblema siya. Bakit? Dahil illegal yung pagtitipon. Hindi naman pala totoong Blue Ribbon yun. Pero kung press con lang yun press con. Pwede. Di ba? Kung ako ang may-ari, kung ako ang may-ari ng venue, pwede ba? Tawagin nyo na lang itong press con. Meeting na lang. Huwag nyo nang tawagin Blue Ribbon Committee hearing. Attorney, update ngayon. May pulis na. Diyos ko, Paruti, may dumating ng pulis. Ala kayo. Ipakita, isingit natin ng konti mga kakabsat ito mga kabsat, may pulis na. Kanina wala tong pulis. Puro mga kon lang, puro mga garapata at vloggers nila. Ngayon, meron ng pulis. Dumating yung pulis mga kabsat. Ito, 7 minutes ago. Aray ko po. Faktay kayo. Mukhang tinawagan ng may-ari. May kaguluhang nangyayari mga kakabsat. Ayan. Ala ka ta, may pulis na. Diyos ko po, Rudy. Kinausap ng abogadong Ferdinand Topacio ang ground commander ng anti-riot police at sinasabing mapayapa ang aktibidad na gagawin nila saan? Sa lugar. Nagsasabi sa iyo, sa lawyer, kaya sa Pilipino, alam ba yung gulo nito? Puro na lang. Kapasok sila, no? Yes, sir. Ala kayo, lagot kayo, may pulis na. Balik na kay attorney. Attorney, tuloy. Pinakita ko lang, update. Di ba? Ganun lang. Kung ako ang may-ari ng venue, sasabihin ko, pwede bang gawin nyo na lang itong meeting lang, magpipress con kayo, okay lang yun. Pero wag nyo gawing Blue Ribbon hearing kasi mukhang ayaw ng Senado na tawagin itong Blue Ribbon Committee hearing. Di ba? Ganun yun. Kaya anyway, gusto nila ng drama, itong si Amy, gusto rin ng drama, yung pinapalabas ni Amy, inaapi na naman sila, ginigipit na naman sila, the usual na drama. Kaya yung hindi pagpapapasok kay Amy, hindi yun kagagawan ng gobyerno. Kagagawan ng may-ari ng venue. Inutusan yung security guard. Bakit? Ayaw niyang ma-involve. Sabi niya, hindi kami involved dyan sa mga
ano na yan, patipo na yan. Dinadamay dyan. Ayaw nung may-ari ng venue. Huwag mo kami dinadamay. Hindi sana naman mangyayari yun kung wag na nilang tawaging Blue Ribbon Committee hearing. Ay problema, madrama sila. Gusto talaga nila tawaging Blue Ribbon Committee hearing. Di ba? Oh, yan yung problema dyan. Yan yung problema dyan. Kaya, so ngayon, ang ginagawa ni Amy, nagdadrama. Kagagawa nila yan. Oh, ito mga kabunyo, may official na statement ng nilabas ang may-ari ng venue, ang management. Ito yung official statement. Basahin natin. Basa, attorney. Ito yung official statement. Binasa ko na kanina. Basahin natin para mas malinaw. Ito yung official statement. Basahin ko. Basahin ko ng buo. Lakihan ko pa. Pahayag ng Double Gem EDSA Garden Events Place Management sa scheduled BRC hearing ng Cayetano Black. Double Gem. You want more? I'll give you more! Narangan tayo. Online games, Wait lang. live stream, events, pelikula, at yung Reels na gawang Bingo Plus. Tagal naman. Bingo sa saya, plus sa panalo. Kinumpleto yung harang. That Double Gem EDSA Garden Events Place has no affiliation whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Our role was solely that of an independent events venue provider. Any updates regarding the event, including any future arrangements or announcements, will be communicated through their appropriate official channels. We sincerely thank everyone for their understanding and cooperation. Ang linaw naman June 16, 2026. Yan yung dahilan. Ayaw ng may-ari nung venue na ma-involve dyan sa intriga na yan. Masyado ng intriga. Maintriga. Masyado ng mainit. Ganun lang naman Di ba mga kabunyog ba? Yun lang. Wag na nating lagyan ng anumang wag na nating lagyan ng anumang yan. Ang problema, yung mga DDS, linalagyan ng kulay politika. Ano ang ilinalagay nilang kulay politika? Naginigipit daw sila? Na nakikialam daw ang gobyerno? Wala. Hindi yung... Marcelo daw, attorney. Ang sinabi ng Double Gem, EDSA Garden Event sa venue at place, ayaw nilang ma-involve dyan sa activity na yan. Kasi Blue Ribbon Committee hearing daw yan. Hindi naman Blue Ribbon pala yan. Mayroong official na Blue Ribbon. Yung nandun sa Senado, yung kila Tulfo. Ay nagpipilit pa kasi itong grupo nila Cayetano at Marcoleta. Si Defensor, akala mo naman, siya yung Senador siya. Ang announcement pati ni Mike Defensor. Matindi. Akala mo siya ang staff ng Senado. Hindi. Kaya dun pa lang, medyo ayaw ng naiintindihan natin yung point ng tingnan nyo ito. Ito kasi yung lumabas kahapon na announcement yan, Together, we stand for the people. Blue Ribbon Committee hearing. Nakalagay yung venue. Double Gem EDSA Events Place. Ayan, di syempre, ay tapos, nagiging mainit na yung venue na yon. Pinag-uusapan na, ayaw nilang madamay. Ganun lang naman. Wala namang hindi naman dapat na masyadong lagyan ng yan. Malisya yan. Simple lang naman, umatras yung may-ari ng venue. Ayaw niyang ipagamit ang venue niya. Ayaw niyang madamay. Ganun lang. Sa tingin niyo ba tinawagan yung may-ari ng venue? Hindi. Nalaman niya sa TV. Nakita niya na nagiging mainit na yung lugar, yung venue niya. At nag-warning na ang NBI. Illegal yan. Bogus yan. Yung patawag na yan na Blue Ribbon nila Marcoleta, nila Cayetano. Bogus yan. Sino mang mai-involve dyan, sino mang a-attend dyan ay pwedeng makasuhan. Aray. Yan yung parang reminder ng NBI. Medyo siyempre natakot yung natakot yung may-ari ng venue. Ayaw niyang maipit yan. Ayaw niyang maipit. Masyado pa namang nakapublicize yung kanyang venue. Kaya maaga siguro kanina, nag-decide na yung may-ari. Nag-decide yung may-ari, wag na lang. Wag nang ipagamit. Pero ginagawan yata ng paraan ng asawa ni Mike Defensor Kanina kasi nakita ko sa balita, pumasok yung asawa ni Mike Defensor, kinakausap yata yung may-ari. Iwan natin kung mapapayag or magbago ng isip yung may-ari. Pero simple lang naman sana yan. Kung ako ang may-ari niyan, papayag ako. Sasabihin ko, payag ako, pero wag yung tawaging Blue Ribbon Committee hearing. Kasi yan yung issue Yan yung medyo ayaw naming madawit yan. Gawin nyo na lang itong nag-press con kayo dito
nag-meeting kayo dito, nag-press con kayo, o sige, kasi kami naman, events, ano kami, events, ano kami, siyempre trabaho nila, negosyo nila, magpa-arkila kung may gustong mag-arkila. Pero wag lang yung illegal. Yung pag-hold ng Blue Ribbon hearing, illegal yun eh. Pero yung mag-hold ng press con, hindi illegal yun. Di ba? Di ba? Kaya ganoon. Kaya lang, ang problema kasi, ang gusto talaga nila Mike Defensor, intriga eh. Gusto nila palabasin na Blue Ribbon Committee hearing talaga yon. Yan naman ang problema dyan. Kasi talagang intriga ang gusto niyan nila Marcoleta eh. Kaya ayaw namang madamay nung may-ari ng venue. Ayaw nila. So ngayon, ang pinapalabas na ngayon, ang pinapalabas ng may-ari ay ng mga DDS, si Aimee, mga vloggers ng DDS, sinisisi nila sa nagiging bulilyasong ito ang gobyerno. Ginigipit daw sila. Wala namang panggigipit yan. Walang panggigipit yan. Natakot lang yung may-ari ng venue. Which is tama lang naman. Ayaw niya rin ng gulo. Negosyo yan eh. Bakit naman ayaw niya rin magka-problema siya pagdating ng araw? Di ba? Kaya lang, iba naman ang agenda nito nila Marcoleta, nila Aimee, nila Defensor. Gusto talaga nila intriga. Gusto nila i-cover ng media. Yan yung at yan din yung sabi ni Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, ang totoo dyan, yan anyang na yan, patipon na yan, hindi lang yan simpleng patipon, mayroon diyang destabilization. May destabilization aspect yan. Ayon yan kay Tulfo mga kabunyog. Si Erwin Tulfo, yung chairman ng Blue Ribbon na ni Gatchalian. Sabi ni Erwin Tulfo, Blue Ribbon hearing today, unauthorized, meant for destabilization. Yan. Kaya sabi ni Erwin Tulfo, hindi autorisado yan. Yung Blue Ribbon hearing na yan ay hindi authorized. Ang purpose talaga daw niyan ay mag-destabilize. Mukhang oo nga, no? Mukhang totoo. Mukhang destabilization talaga eh. Bakit mukhang destabilization? Una, pwede mo naman kasing i-hold yung activity nyo. Ibig sabihin, kung ipipresent nila yung dagdag daw na 14 na naman, dagdag dun sa original na 18, okay lang yun. Karapatan nila yun. Freedom of expression yun. Pero wag nyo nang tawaging Blue Ribbon Committee hearing. Pero talagang tinatawag nila Blue Ribbon Committee hearing eh. Bakit nila tinatawag na Blue Ribbon Committee hearing? Kasi gusto nga nilang mang-intriga. Siyempre, kung mas ma-intriga, mas pag-uusapan. Yan. Ang inilabas nilang mga posters yan, Blue Ribbon Committee hearing, June 16, 2026. Double Gem EDSA Garden Events Place, alas 10 ng umaga. Tapos ang nagkakalat pa niyan, si Mike Defensor at saka mga DDS. Bakit naman ganun? Hindi naman staff o hindi naman senador si Mike. Kasi nga gusto nila talagang mang-intriga diyan. So sabi ni Erwin Tulfo, hindi, talaga yan? Destabilization yan. Yan? Talagang ipipilit nila yan na Blue Ribbon Committee hearing daw yan. Papalabasin nilang Blue Ribbon Committee hearing. Tapos may ipipresent silang mga bagong testigo daw. Ang purpose talaga nila mag-destabilize. Mukhang totoo ang sabi ni Tulfo. Paslak tol, dito ka na sa Buenas. Again, mga kabsat, shoutout sa ating 600 plus live viewers, 600 plus. Huwag kalimutang mag-like and subscribe mga kakabsat. Salamat po. Unang-una, si Aimee Marcos nang hindi pinapasok, ang sinisisi kaagad, gobyerno. Mali namang sisihin ng gobyerno doon. Hindi sila pinapasok ng security personnel kasi ayaw maipit nung may-ari ng venue. Ganun lang yun. Hindi dahil sa gobyerno yun. Kaya ito mga kabunyo, tama yung destabilisasyon na naman. Sa katunayan, tambak ng vloggers doon ng DDS. Grabe. Tapos nandun na naman si Harold Respicio, nagsisigaw na naman. Nagsisigaw na naman mga kabunyog. Nag-iiyakan. Yan yung mga DDS doon, kita nyo. Yan si Harold Respicio. Sabi niya, ano man ang mangyari, tuloy ito. So kita nyo na, doon pa lang, alam mo ng destabilisasyon. Kasi unang-una, pinipilit nilang tawaging Blue Ribbon Committee hearing. Kung hindi nila tatawaging Blue Ribbon Committee hearing yon, wala namang problema eh. Sa tingin ko yung venue ipapagamit niya. Kasi kung press con lang naman yan.
Pero talagang pinipilit nila. Blue Ribbon Committee hearing daw eh. Tapos itong sila Respicio sa kay mga vloggers, yan, no? Back ng vloggers doon. Bakit maraming pulis? Kasi kadalasan nagkakagulo itong mga DDS na to eh. Nananawagan na ng people power daw. Di syempre kukontrolin sila ng pulis. Kung yung kanilang pagtitipon ay press con lang, ipipresent lang yung 14 na dagdag na naman daw nilang testigo, okay lang yon. Susan Madalas Pares, naman nilang ginagawa yon. Hindi naman sila pinagbabawalan pag ganun eh. Dito kasi, ang ginagawa na nila, nang iintriga na, ginagalit na ang mga supporters nila. Paano nila ginagalit? Pinapalabas nilang ginigipit sila. Pinagbabawalan sila. Hindi naman. O katulad niyan, yan, kita nyo yan si Respicio. Tapos yung nagko-cover na medyang nakaitim, is MNI yan. So ang mga nandyan is MNI, Net25, mga vloggers nila. Tapos para mas maging siyempre madrama yung pagpipresent nila nung 14 kasi may ipipresent silang 14 na naman daw. Ginagawa nila parang ginigipit sila. Kung totoo, wala namang panggigipit. Good. Wala namang panggigipit. Mali kasi yung ginagawa nila. Tinatawag nilang Blue Ribbon Committee hearing na samantalang hindi naman. Shout out. Nag-remind lang naman ang Senado, nagpaalala lang. Sila Erwin Tulfo, sila Sherwin Gatchalian, nagpaalala sa kanila na iisa lang ang Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon ni Erwin Tulfo. Kaya itong mga ganitong pagtitipon, illegal yan. Hindi yan autorisado. Yun naman ang paalala. Hindi naman pangtakot yun. Kaya lang, talagang ginagatungan ng mga DDS, pinapalabas nilang inaapi na naman sila, ginigipit na naman sila, para makakuha ng simpatya. Parang ginigipit daw kasi ayaw lumabas yung katotohanan. Kaya sabi nga ni Erwin Tulfo, hindi, destabilisasyon talaga itong ginagawang ito. Bahagi talaga yan ng destabilisasyon. Wala naman, hindi naman nai-excite na ang taong bayan dyan sa mga pinipresent nila. Unang-una, sabi ni Marcoleta noon, huwag kayong kukurap. Sa hearing ng Blue Ribbon, ito ang magbabago ng direksyon ng bansa. O di excited ang lahat. Kala maraming isisiwalat, ibubunyag yung mga 18 na Maleta boys nila. Wala. Tinanggal lang si Loren Legarda sa listahan nila, attorney. Diyos ko po, Rudy. Namang bago. Tapos mayroon na naman sila ngayong 14. Hindi na rin excited ang taong bayan. Kasi wala naman talagang sinasabi tungkol sa corruption. Wala. Na lang, sila lang ang nai-excite. Ang akala ng mga DDS, wow, marami na naman daw papasabugin itong 14 na bagong testigo. Anyway, abangan natin kung matutuloy ba yan ngayon. Abangan natin. Pero sa ngayon, as of nitong pagtalakay natin, mukhang bulilyaso. Kung nabulilyaso man yan, hindi matutuloy, kasalanan nila yan. Hindi naman kasalanan nino man yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.